alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Usapang pneumonia, lagnat, ubo at hirap sa paghinga, huwag baliwalain. Magandang araw mga kaalaga, ako nga ulit si Doc Anton Roquel para sa Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at informasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. So ngayong araw, ang tatalakayin natin ay isang sakit na delikado pero madalas na napagkakamalang simpleng ubot at sipon. No? Ito ang pneumonia. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata, matatanda sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin itong banta tuwing sa tag-ulan at malamig ang panahon tulad ngayon, mga bare months natin, no? At palapit na yung December. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is kalusugan, kalikasan kontra pneumonia. Ayan. So ulitin ko po, no? Ang pneumonia kasi ay isang sakit na sa baga na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman lalo na sa mga bata at matatanda, no? At ito'y pangkaraniwan or common lang na nakikita natin. So, alamin na natin kung ano ba talaga to. So, saan ba nanggagaling ang pneumonia? So, ang pneumonia ay isang infection ng baga, no? Dulot ng bacteria, virus o fungi o yung fungal infection. Kaya, kapag may pneumonia, yung alveoli o yung mga air sacs, no? Ito yung mga parang malilit na balloon sa loob ng ating baga, no? Or sako sa loob ng ating baga, ay napupuno ng nana o ng likido. Ibig sabihin, hindi sila nakapag-expand. So, isipin nyo parang balloon na merong fluid o may likido o may tubig sa loob. Diba? Parang ang hirap lalong bugahan or parang palakihin yung mga air sacs na yun o yung mga sako sa loob ng baga natin. Kaya hirap yung tao sa paghinga. So, karaniwan itong nakukuha sa pamamagitan ng paglalanghap ng mikrobyo mula sa ubo o sa bahing ng may sakit, lalo na sa mga mahihina yung resistensya. Uulitin po natin dito, yung mga mahihina ng resistensya kasi dito is yung mga bata, matatanda, yung mga immunocompromised na, ibig sabihin yung may mga inaalagaan ng sakit, tulad ng hypertension, diabetes, asthma, no? Kasama rin dyan yung mga nag-organ transplant, yung mga meron ding cancer. Ayan. So, ito yung mga mahihina kasi yung resistensya. So, paano nga ba nagkakaroon ng pneumonia? Unang-una, mas madaling magkaroon ng pneumonia kapag mahina ang immune system o may kasabay na sakit tulad ng ulitin natin yung mga inaalagang sakit na diabetes o asthma. Isa pang mga madaling magkaroon ng pneumonia, ito yung mga naninigarilyo o yung mga madalas o makita natin na nag-uusok o yung sa mga alikabok na expose sila parate. So, sila yung mga mas madaling magkaroon ng pneumonia dahil compromise na o meron ng tama yung mga kanilang baga. So, ano pa dito? Yung mga madalas magpuyat, ayan, at yung mga kulang sa pahinga, so lahat tayo yan. So, ano bang nangyayari kasi dito? Ito kasi yung mga nagpapababa ng immune system natin, no? Yung resistensya natin laban sa mga impeksyon o laban sa mga sanhi, lalo na ng pneumonia, ng bacteria, virus o fungi. Ayan. And then lastly, yung mga napapabayaan, yung simpleng ubo at sipon na yun bigla na lang lumalala ng sobra-sobra. Ibig sabihin yung mga dating 1-2 araw lang na ubo sipon, hindi pinapansin o wala silang masyadong ginagawa o walang konsulta, 'di ba? Na ito'y pwede kasing lumala at pwedeng maging mas komplikado, no? Kaya nagiging pneumonia. So, uulitin ko po, yung mga sanggol, mga matatanda, mga buntis, no? Sila yung mga matataas yung panganib na magkaroon ng pneumonia. So, ulitin natin ang mga delikado, mga bata, matatanda, yung mga may chronic illness o yung mga may inaalagaang sakit tulad ng diabetes o asthma, yung mga naninigarilyo at yung mga buntis. So, ito yung mga sobrang prone o pwedeng magkaroon ng pneumonia kaagad. Ayan. So, next question natin. Ano ang mga simptomas at ano ang dapat gawin? Ayan, napakaganda, no? Na topic natin. So, ang mga simptomas ng pneumonia, unang-una, ito yung ubo, na may plema o minsan may bahid ng dugo. Pag may bahid ng dugo, paminsan iniisip nila is tuberculosis na o siguro ibang sakit na sa baga. Pero sa totoo lang po, yung dugo kasi na yan is yung pag naiirita na yung daluyan ng hangin o yun sa may lalamunan, no? Lalo na pag umuubo. Pangalawa, lagnat at panginginig, yung mga chills na nararamdaman natin o yung tipong parang nanlalamig pa habang mataas naman yung temperatura ng katawan. Sunod dito, syempre, kung sa baga ang problema, hirap yan sa paghinga o yung mabilis yung paghinga nila kasi nga hindi napupuno yung kanilang baga. So, madalas na makikita mo dyan yung parang
yung hirap, no? Hirap na paghinga. Ayan. Yung next natin is pananakit ng dibdib kapag humihinga dahil nga namamaga yung baga nila, no? Merong pananakit dun sa loob ng dibdib, no? At sunod dyan is yung panghihina o pagkawalan ng gana kumain at minsan yung pagkalito, lalo na sa mga matatanda. Ayan. So, ito yung mga karaniwang makikita natin. Ano yung mga dapat naman natin gawin kapag nakakita tayo ng sintomas? So, kung may sintomas, no? Again, ulitin natin, magpatingin kagad sa health center or sa doktor. Dahil ang mga ating healthcare workers at mga espesyalista ay meron pong pwedeng ibigay, no? Sunod natin is huwag kaagad uminom ng antibiotic nang walang reseta. Ibig sabihin po dapat merong konsulta, meron pa ring guidance ng mga doktor. Bakit po? Kasi kailangan ng tamang gamot, no? Batay sa sanhi o kung ano man yung naging source or yung cause ng infection. Ibig sabihin kung bacterial man or viral. Kasi kung bacterial, makakatulong po si antibiotic. Pero kung viral naman po, wala pong magagawa si antibiotic at parang pinapamahal nyo lang ang inyong ihi. No? So, wag naman sana ganun. At magkakaroon pa kayo ng antibiotic resistance kung tawagin natin. Next natin dyan is uminom ng maraming tubig at magpahinga. No? So, sabi nga natin, ang tubig, pahinga, no? At tamang sustansya at tamang ehersisyo, ito yung mga kinakailangan natin para mas maganda ang immune system natin. At kung hindi natin nagagawa yung apat na yun, pwede tayong uminom ng mga food supplement, yung mga herbal, tulad ng Immune Advance at saka Flavon Pro, na merong lagundi na actually, sabi nga nila, or sa mga pag-aaral namin mga doktor, is napakaganda for the overall lung health, no? Meron pa rin dyan yung mga panibagong mga gamot o yung mga modern na gamot natin tulad ng vitamin C at zinc na mas lalong nagpapalakas pa ng immune system. Ulitin ko po, meron yan sa mga herbal food supplement natin tulad ng Immune Advance at Flavon Pro. Ayan. So maraming salamat sa kanila, no? So next natin is iwasan nating manigarilyo at manatiling malinis, no? Ang ating lugar. Ibig sabihin dapat yung maaliwalas, merong ventilation, umiikot yung hangin, no? At saka syempre yung paninigarilyo, kung matagal na kayo naninigarilyo, pwede naman po nating i-quit or bawasan. Kasi po, sa oras na tinigil po natin yung paninigarilyo, medyo bumabalik po at napapalakas pa po natin yung resistensya natin lalo. Ayan. So, ulitin natin, no? Ang mga ibang simptomas na makikita sa mga bata, makikita natin yung mabilis sa paghinga, hirap sa pagsuso o pagkain, no? At saka, meron silang mga retractions o yung parang pumapasok yung kanilang dibdib, no, kapag humihinga. So, mapapansin natin yun kasi hirap nga talaga sila or masakit yung paghinga. So, bantayan natin yan sa mga ating mga chikiting. Sa mga matatanda naman, no, maaring walang lagnat pero sobrang panghihina o pagkalito. So, talagang kailangan papansinin natin sila, no? So, kapag may simptomas, huwag nating ipagliban, no? At magpatingin kaagad tayo sa mga health center or doktor. Ayan. So, next natin, ano nga ba ang gamot sa pneumonia? So, ulitin ko po, depende ito sa sanhi. Pag bacterial, gagamit po tayo ng antibiotics. Pag viral naman, kadalasan supportive yung treatment tulad ng sa mga trangkaso. Sabi nga natin, yung pahinga, tamang inom ng tubig, sustansya, at kung kinakailangan man, oxygen therapy, yung mga naglalagay ng maskara ng oxygen po. Okay? So, para sa lahat ng kaso, ulitin ko po, no, una dito is uminom ng maraming tubig. Sabi nga natin, at least 2 to 3 liters per day, pero kapag may sakit ka, dapat mas marami pa. Okay? Susunod dyan is magpahinga. Tamang tulog, tamang pahinga. Sabi nga natin, hindi lang din yan dun sa haba ng tulog, pero dapat quality din yung pahinga or yung quality din yung sleep natin. Ayan. Iwasan din po yung paninigarilyo at yung pagiging exposed sa mga maaalikabok na lugar. So kapag maalikabok yung lugar or hindi talaga natin maiiwasan, mas maganda po na tayo nagmamaskara. Ayan, no? At kumain ng masustansya upang mapalakas ang immune system. At sabi ko nga po, kung hindi natin kayang gawin ito lahat, pwede po tayong uminom ng mga herbal supplements or food supplements po tulad ng Immune Advance at Flavon Pro na meron pong lagundi na tumutulong po talaga sa overall lung health at sa buong katawan natin. Ayan, no? So sa mga bata, kung malala, maaring kailangang ma-admit para mabigyan ng oxygen therapy at saka yung antibiotics na dinadaloy po sa ugat, no? Ayan. So, ano yung gagawin para maiwasan ng pneumonia? Unang-una po, sabi nga natin, kahit sa mga ibang mga topics natin, bakuna ang isa sa mga depensa na pwede. So, dapat magpabakuna laban sa pneumonia at trangkaso. Ito is meron yan taon-taon. Usually naman is ino-offer, no, ng mga clinics o ng ospital.
Pangalawa, umiwas sa paninigarilyo at sa mga second-hand smoke, no? Hindi lang po sa paninigarilyo na, no? Kasama din yan yung mga sa vape, yung mga vapor. Kasama po yan lahat. Panatiliin ding malinis ang paligid at iwasan ng siksikan sa mga saradong lugar. Ibig sabihin talaga dapat meron kang ventilation dun sa lugar, no? Pang-apat, palakasin natin yung ating resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na tulog, at regular na ehersisyo. At panglima, yung panglima natin, agapan natin ang ubo at sipon bago pa ito lumala. Ibig sabihin nito, yung pang-araw-araw na mga sustansya natin, nutrition, vitamin C, dapat iniinom natin, dapat tama nga yung ating hydration sa katawan, at dapat inaalagaan nga natin para maagapan natin yung ubo at sipon. No? So, ang pneumonia kasi ay isang seryosong sakit, pero may iwasan at magagamot kung maagapan. Kaya tandaan, no, kailangan binabantayan natin yung simptomas, magpatingin ka agad, at alagaan ng baga. No? So ulitin ko po, ako si Doc Anton Roquel. Maraming salamat sa pakikinig. At sa susunod nating segment is malalaman natin ano yung mga tanong ng bayan. No? Pag-uusapan natin yung mga common questions para malaman natin paano nga ba may iwasan or paano nga ba o ano nga ba talaga itong pneumonia na to. No? So, at sana sa inyong pakikinig, so lahat tayo ay maging malusog at malakas sa bawat paghinga. Ayan, no? Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. So, paano nga ba may iwasan ng pneumonia? So, ulitin natin, prevention is always better than cure. So, prevention is key. So, narito ang mga paraan para makaiwas. Unang-una, magpabakuna. May bakunang laban sa pneumonia tulad ng PCV o yung pneumococcal conjugate vaccine at influenza vaccine. Again, libre ito sa mga bata at senior citizens sa health centers. At dapat magpakita lang or magpakonsulta. Kaya dapat magpabakuna. Ayan. Number 2, panataliin nating malinis ang kapaligiran. Ibig sabihin, iwas tayo sa alikabok, iwas tayo sa usok, at yung mga taong inuubo. At kung hindi man maiwasan, tayo magmaskara, no? Ulitin ko po, hindi lang po sa paninigarilyo, no? Kasama na rin po dyan yung pagbe-vape, no? Ayan. Pangatlo, palakasin natin ang ating resistensya. Kumain ng masustansya, uminom ng mga vitamina, at dapat merong sapat na tulog. Ano pa ba yung mga kailangan natin dito? Sabi nga natin, nutrition, ehersisyo, hydration, at quality sleep. Pero sa totoo lang po, kung hindi natin kaya na itong lahat ng 4 na to, pwede tayong uminom ng mga food supplement tulad ng Immune Advance at Flavon Pro na meron pong mga lagundi na tumutulong sa overall lung health. Ayan. Number 4, yung ating proper hygiene. So, hugas ng kamay, sariling mga personal protective equipment tulad ng maskara, no? O yung tipong simpleng panyo pag umuubo at kino-cover natin yung bibig natin o ng ilong natin, no? Ayan. So, ang next portion natin is yung tanong ng bayan. So, sana po
panoorin nyo yung ating next segment. At dahil dito, sasagutin natin yung mga karaniwang katanungan, no, ng mga kabayan natin tungkol sa pneumonia. Ayan. So, ito na tayo mga kaalaga, no, ang ating Q&A portion o yung tanong ng bayan. Ito ang mga karaniwang katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa pneumonia. Ayan. So, first question natin. Pareho po ba ang pneumonia at pulmonya? Okay. So, tama po. Pareho niyan ng sakit na yan, no? So, ang pneumonia is yung English. Ang Tagalog niya is Pilipino, pulmonya. Ayan. So, next natin is, pwede bang magamot sa bahay ang pneumonia? Okay. Kung banayad at sinabi ng doktor na mild lamang, oo. Pero kung kailangan may gabay at professional na pagtingin talaga at sundin ng gamot, malamang sa malamang kailangan pong i-admit. Lalo na yung mga medyo severe. Sabi nga natin kung yan ay nasa bata, matanda, buntes, yung mga may inaalagaang sakit tulad ng diabetes, asthma, o kung ano man pang mga ibang chronic illness, kung yan po ay mga organ transplant patient, or meron din pong cancer. Sila po yung mga kailangan na sa ospital po gagamutin at hindi po kayang sa bahay lamang. No? Ayan. Pangatlo, nakakahawa po ba ang pneumonia? Yes. Ang bacteria or virus ay sanhi ng pneumonia, no? Sabi nga natin, ang pneumonia kasi is yung pamamaga ng baga. Pero hindi naman, or yung infeksyon ng baga. Pero hindi lahat ng mahahawaan ay magkaka-pneumonia. So, nasa lakas pa rin yan or nasa resistensya pa rin yan ng katawan. Okay? Pwede bang mahawa ang bata sa matanda na may pneumonia? Okay. Oo. Kaya kung may ubot sipon, iiwasan mo ng lapitan ng mga bata o yung mga chikiting at laging magsuot ng mask. Kasi po, again, ulitin natin, sila po yung mga susceptible po kasi o yung prone sa pagkakaroon po ng pneumonia. Ayan. So, ano ba yung mga red flag? So, ano yung red flag o yung mga delikadong simptomas? So, unang-una, yung hirap paghinga. No? Sunod dito yung mabilis o yung tipong parang naghahabol ng paghinga. Dito, next na yung parang nag-aasul yung labi, yung bluish lips. Bakit? Ibig sabihin, konti na lang oxygen na nakukuha nila o pumupunta sa parte ng katawan na yon. Sunod dyan, yung sobrang taas ng lagnat, no? Na nagdudulot pa minsan ng pagkalito o pagkahilo. So, ito yung mga emergency o yung mga delikadong simptomas o yung mga red flag na symptoms na pag nakita natin, dalhin na po kaagad sa ospital, no? Wag na po tayong mag-antay pa. Ayan. So, next natin is, pwede bang bumalik ang pneumonia kahit gumaling na? No? So, yes, pwedeng bumalik, lalo na kung mahina yung immune system. Or pwede din kung kayo naninigarilyo, or again, ulitin natin, meron na kayong chronic lung disease or meron na kayong matagal na inaalaga ang sakit sa baga. No? Ayan. So, next natin is, anong nga ba ang pagkakaiba ng pneumonia sa bronchitis? Okay. So, ang bronchitis ay yung pamamaga ng bronchi o yung tubo ng baga. Samantalang ang pneumonia naman ay mismong air sacs o yung sabi nating balloon or yung alveoli dun sa loob ng baga natin. So, mas malala ang pneumonia kaysa sa bronchitis, no? Kaya dapat agapan natin at dapat magpakonsulta ka agad sa mga espesyalista, sa mga doktor, or sa health center kung yun po yung available at pinakamalapit. Ayan. Next, may herbal ba o natural na tulong po sa pneumonia? Okay, magandang question. Dahil sa alagang natural tayo, ang pinaka maganda na nakakatulong po talaga is yung lagundi. Kasi ang lagundi po ay para kontra sa ubo. Kontra din po ito sa asthma, no? Ano pa yung isa nating maganda dyan? Yung moringa o yung malunggay. Bakit? Ito ay isang superfood na nagpapalakas ng resistensya. So, bilang suporta ito, no, sa mga gamot talaga natin tulad ng antibiotics. At again, kung gusto natin ng mas maganda or overall lung health, pwede po natin tong inumin sa pang-araw-araw na meron po sa Immune Advance at Flavon Pro. Ayan. So, paano nga po ba kung buntis ang may pneumonia? Okay. Kailangan agad magpakonsulta sa doktor at saka sa kanilang OB. Bakit? Ito kasi ay delikado para sa ina at saka sa sanggol. No? Kaya dapat talaga kailangan magpakita ka agad. Ayan. Number 10. Kailan dapat magpabakuna laban sa pneumonia? Okay. Sa mga sanggol, bahagi ito ng routine immunization nila o yung mga binibigay na bakuna. Kadalasan binibigay na rin to ng mga health center or kung pwede nyo itanong sa mga pedya ninyo kung ibibigay ba to or kailan to ibibigay sa inyong anak, no? Next dyan is sa mga matatanda naman o dun sa mga merong mga inaalagaan ng sakit o yung mga chronic illnesses, no? Isang beses, ayon sa payo ng mga espesyalista,
isang beses sa isang taon na magbigay lang ng bakuna. Ayan, no? So mga kaalaga, tandaan natin ang pneumonia ay hindi simpleng ubo at sipon lamang, no? Ito ay seryosong sakit na nangangailangan ng tamang lunas at maagap na aksyon. So, ulitin ko po, huwag nating kalimutan. Unang-una, agapan ang sipon at ubo, no? Palakasin ang ating katawan at magpatingin kaagad kung meron tayong nakikita or meron tayong nararamdamang simptomas. Ulitin ko po, ako si Doc Anton Roquel para sa Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at impormasyon, no, para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Stay happy and healthy po. Maraming salamat. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!